Yan na nga sinasabi nung madalas nating binabanggit na katatalaga lang sa kanya, nag-resign na Associate Justice ng Korte Suprema kamakailan, yung si Justice Padilla. Babae. Di ba sabi niya, hindi niyo matatakasan ang kaso laban sa International Criminal Court, laban sa administrasyon, tungkol dyan sa human rights violation. Bakit? Kasi, nung kayo'y umalis dyan, after the fact, ang sabi niya dapat kung nag-withdraw ka, nung wala ka pang kaso, nag-withdraw ka, may kaso ka na Pwede ba yung ganon? Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang opisina ng gobyerno, nagnakaw ka. Nung mabuko ka na, kakasuhan ka na, di ba? Hindi, magre-resign na ako. Akala mo ba, wala ka ng kaso? Kahit na sabihin mong nagretiro ka, halimbawa, nagretiro ka na, di ba? May kaso ka sa ombudsman. Nagretiro ka na. Nagkakaso ngayon, merong anomalya. Abay, kakasuhan ka pa rin. Kahit wala ka na sa gobyerno. Kasi yung corruption na kinasasangkutan mo, nangyari nung ikaw government official pa. Mga kaibigan, ganun ang ibig sabihin lang nun Ibig sabihin nasa gobyerno ka, nagnakaw ako. Pagkatapos mo magnakaw, dahil mabubuko ka, alam mo, nag-resign ka na. Wala ka ng accountability. Sira ulo mo. Di ba? Accountable ka. Mga kaibigan. Kaya, ayan ang sabi pa dito, ilang araw, pagkatapos nung, yung first year pa lang niya, na presidente, days later, sabi, he said, he would be happy to slaughter millions of drug addicts as Adolf Hitler slaughtered Jews. Masaya raw siya kung makakapatay ng mga milyong addict, tulad ng ginawa ni Hitler sa paglipol sa mga Hudyo, mga kaibigan. Kaya nagalit ang Hudyo riyan Di ba? Very sensitive ang Jews. Maging yung mga German. Mga kwan yan allergic yan pagka nababanggit mo yung Holocaust. Mga kaibigan, ayaw na nila mabanggit yun. Hindi sila pinatatahimik nung Holocaust na kasalanang ginawa sa sangkatauhan ni Adolf Hitler. Mga kaibigan, buti nga ako kung pagkukumparahin mo yan, matino pa si Hitler dyan Si Hitler di pumatay ng mga mamamayan niya Ang pinapatay niya, yung ibang mamamayan, ibang lahi. Mga kaibigan. Ito, sariling mamamayan Kung tutuusin mo, kaya yung kahayupang naimbento ni Hitler, kahayupang hindi naimbento ni Hitler, naimbento rito mga kaibigan Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Akalain ninyo, iniuugnay nitong isa sa mga moron, mga kaibigan. Siyempre, hindi nila papahalatang. Ako naman naniniwalang hindi natatakot si Presidente Digong nyo alam nyo naman, di ba? Si Saddam Hussein, ganyan din Di ba? Di rin naman natakot yun di ba? Natagpuan na lang nila yun mga kaibigan Sino pa? Marami pa. Natatandaan ko nun yung sa Panama. Yung sa droga rin yun. Kunyari, kalaban ng droga, pala sila yung droga, yung si Noriega.
Oh, yung presidente ng Panama noon. Eh, di ba, bumagsak si Pangulong Marcos, di ba? Kasunod siya naman. Pinapananagot ng Amerika. Baka lain ninyo sabi, "Oy, yabang eh. Hindi nyo magagawa." Ang pangit pa ni Noriega, di ba? Yung mga diktador yata, pangit eh. Mga kaibigan, yung mga gumagawa ng crimes against humanity. Ano sabi ni Noriega? "Oy, kayo sabi sa Amerika, hindi niyo magagawa sa akin yung ginawa niyo kay Marcos." Di ba matapang? Di ba? Ano nangyari? Yung bantapang niya nagwakas o hindi? Ba nagwakas? Di ba hanggang ngayon nakakulong yun? Sipin mo 1980, kundi 1986 yun, 87 nangyari yun kasi kasunod lang Mga kaibigan nagyabang Hindi nyo niya magagawa sa akin yan. Yung ginawa nyo kay Marcos. Yan. Asan siya ngayon? Lalo ngayon, hindi na kailangan nilang pumunta ron sa Pilipinas. Ayaw mo pala ayaw mong kumilala. Baliwala sa International Criminal Court. Kung kinikilala mo sila o hindi mo sila kinikilala. Kasi hindi pwede yun. Di ba? Pananagutin ka. Hindi naman mahalaga yun Katulad yung sinasabi nung isang araw, di ba? Ito si Harry Roque, di ba? Wala raw impact yun sa Philippine economy. Sabi pa, walang effect. The ICC examines the criminal responsibility of the individual, not that of the state. So it won't have an effect on the country because may sinabi pa ito may kinasuhan pa niya hindi naman natuloy din kasi hindi nakipag-cooperate hindi mo kinuwento anong kaso yun, di ba? Ikwento mo para hindi yung misleading gusto nyo lang palabasin na baliwala. Kung sa inyo baliwala, di baliwala, di ba? Paano sa ICC hindi baliwala? Ngayon, pag nag-issue ng warrant of arrest yan, baliwala pa rin. Di baliwala pa rin. Paano yung drone na mga lumilipad? Kailangan pa bang pumunta rito nung huhuli sa'yo? Hindi na. Papadala na lang ng drone. Kasi yung drone, accurate yun Nakita niyo yung nangyari doon sa general ng Iran? Di ba? May convoy galing sa sa airport tinapatan ng drone Nung nagpawala ng missile accurate lahat May mga nagtakbuhan pa. Wala rin. Nahagip din, mga kaibigan. Wala na ngayon yung pupunta, lulusubing ka, para damputin ka, katulad nung ginawa kay Noriega. Mga kaibigan, dinampot siya rin sa palasyo ano sasabihin mong hindi pwede? Anong hindi pwede? Walang hindi pwede. Lalo na ikaw, ang Pilipinas, ay talagang signatory dyan na kaya mo lang ginagawa yung hindi pagkilala sapagkat ikaw na yung sabit. Di ba? Ganun lang yun madaling sabihin yan. Pero, ang mangyayari, mag-aantay tayo. Di ba? Aantayin natin kung ano ang magiging resulta niyan. Ngayon, ito naman si Butike, mga kaibigan, ang sabi, the report, yan daw report ng ICC, or more appropriately, a political propaganda against President Duterte is not only irrelevant to the Philippines, but immaterial as well to the affairs of the country's government. Mga kaibigan,
immaterial at saka political daw, propaganda. Bakit? Tatakbo bang presidente dito si Bensoda? Ha? Anong political meron doon? Luma na yan laspag na yan, politika yan. Dito lahat ng magnanakaw, sinabi yan Pag nakasuhan, politika yan Si Erap, ganyan ang sinabi. Si Bong Revilla, ganyan ang sinabi. Si Jinggoy, ganyan ang sinabi. Oh, anong politika? May politika. Sagutin mo, nagnakaw ka ba? Hindi. Nahuli ka Di ba? Tapos sasabihin, politika. Ibig mo sabihin kahit magnakaw ka, magnakaw ka na magnakaw, ikakatwira mo lang, politika pag nahuli ka. Anong katarantaduhan nyo? Wala na yan. Bayad na yan. Ang layo naman ng politika dyan. Anong politika? Iko-connect mo yung human rights, yung crimes against humanity, sa politika. Sige nga. Bakit? Pilipino ba ito? Si Bensoda? Hindi naman Pilipino yan Ang itim nga Mga kaibigan wala raw jurisdiction over the Philippines. Sabi mo yun. Kasi nga, siyempre, hindi kayo aamin. Di ba? Ngayon, yung sinasabi nung Professor Bagares, doon magkakaalaman tayo. Pag walang nakita na ipaliwanag doon, bilang depensa doon sa mga paratang ng human rights violation, wala na. Di ba? Lalong bibigat ang kaso. Magkakaroon ng tinatawag na probable cause. Bakit? Kasi makikita ron hindi gumana yung sistema rito sa Fiscal's Office, yung justice system. Makikitang bulok. Lalong magkakaroon ng pakialam. Baka hindi lang ang ICC, kundi pati ang United Nations. Mga kaibigan. Kasi makikita nila hindi gumana ang criminal justice system sa Pilipinas. Tara, makialam na tayo. Ayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito, si Kuwatari, Secretary Francisco Duque, deterred. Maari daw maharap, sa kasong GRAP. Ang tagal na ninyong pinaharap sa kasong GRAP yan, hanggang ngayon wala Ang dami ng basihan dyan, pero walang nagdidemanda, di ba? Kasi inaabsuelto nung kanyang kanyang amo. Hindi pa naimbestigahan. Ngayon lang inaabsuelto ulit Kasi ito'y nag-ugat din dun sa naman. Yung sinasabi, pinanggalingan ito sila rin si Locsin. Ito raw, kaya wala tayong nakuhang bakuna, umatras yung supplier, kasi merong dito, na ang termino drop the ball. Somebody, ito sabi, wag naman sana na may issue ng kickback sa dropping of the ball. Ayan, yun ang sinabi ni Locsin, drop the ball, somebody, sabi niya gano'n. Tapos nagpapatutsada si Lacson na yun naman pangalanan nung una, very obvious ang tinutukoy si Duque. Wala kang magagawa. Hindi kikilos yan ng walang approval sa taas. Di ba?
Alam na niya kung ano ang ano ang gustong mangyari diyan ng itaas. Siyempre sa China. Kuha tayo bakuna sa China. Wag sa Amerika. O kaya sa iba, Europe. Kalaban natin yan eh. Ang amo natin eh, si Xi Jinping. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Ang sabi ho dito ni Lacson, ang Pilipinas nakakuha sana ng delivery ng 10 milyong doses ng Pfizer vaccine as early as January next year. Makakakuha sana. Kung si Duque ay ginawa yung mga kaukulang dokumento at mga requirements, namely the confidentiality disclosure agreement. May sinasabi, hindi inaksyonan nito ni Duque for 3 months yata eh. Mga kaibigan, di ba? Ngayon, siyempre, wala sigurong kikitain dyan. Mas malaki siguro offer. Meron pang pakunwa-kunwari itong FDA, di ba? Kesyo, hindi raw maaaring hindi dumaan sa sa trial, kung ano-ano, mga kaibigan. Pero ang totoo, itong China, nabulgar na yan eh. Nag-aalok ng suhol, para wala nang cheche-bureche, wala nang trial. Wala na yan mga yan. Kunya-kunyari yan, trial na lang. Di ba? Tapos maglalagay para dun sa bakuna. Ito, mga daldalan lang ito eh. Naniniwala. Sino bang? Pare-pareho naman yan eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko nga sa inyo, dapat ginaya nyo yung Japan. Hindi ba? Yung Japan nagpasa ng batas. Kayo nga, pinag-uusapan nyo pa yung ano dyan eh. Yung pagpasa ng 2021 budget. Bakit hindi ninyo ginawang mandatory by law? Isinama ninyo dun sa ipapasang General Appropriations Act para sa 2021 next year. Magiging budget next year. Na garantisado na ang mga mamamayan sa sandaling magkaroon ng bakuna sa Pilipinas ay magkaroon ng karapatan sa bakuna. At meron din siyang karapatan kung ayaw niya. Di ba? Katulad ng Japan, sinecure. Yun nagpapakita lamang ng talagang totohanan, sincere ang kanilang pagmamalasakit sa kanilang mga mamamayan. Di ba? Sabi nga ni Nore, baka pagdating ng araw wala namang makikinabang, hindi naman lahat yan mabibigyan ng bakuna. Katunayan, ilang milyon lang ino-order nila. Di ba? Sa Japan sinobrahan pa nila sa populasyon mas marami kaysa populasyon yung kanilang order. Di ba? Yung sinecure nila na bakuna na kanilang aangkatin, mga kaibigan. Dito nga nung binanggit ko yun sabi ni Nore, face shield nga, hindi kayo nakapagbigay, bakuna pa. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Nagiging komentarista rin tong si Nore, mga kaibigan. Ang sabi if it can be established, kung yan daw mapatutunayan that there was inexcusable failure to act. Kung hindi talagang merong failure
na aksyonan that has led to injury either to the government or any party, then Section 3E of the Anti-Graft Law will apply. Sabi nitong si Pangilinan. Wala na yan et cetera, mga batas-batas kung ano-ano. Ayun ang gayahin nyo, yung sa Japan. Di ba? Gawin yung batas. Hindi. Puro tayo daldalan dyan ang mangyayari dyan. Di ba? Hindi nyo maipapakulong yan hanggat nakaupo sila sa pwesto. Mangyayari lang ang pinapangarap nating pagpapanagot sa mga tiwali dito sa administrasyong ito pag hindi na sila ang nasa gobyerno. Di ba? Hold in abeyance lahat ang mga kaso nila, mga kaibigan. Umaasa tayo ngayon na ang pag-asa na lang sapagkat bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko,